Hello and welcome. Kamusta kayo lahat dito mga Kapitin Star viewers? Welcome back. So, ang reading natin ngayon is about may taong naiintriga sa'yo. No? So, it's like you are like a high priestess. Yeah. Yeah, you guys are so mysterious. Napaka-misteryoso mo. So, kaya ang taong ito ay naiintriga. Sino ka nga ba? At alamin natin kung sino itong taong napaka-intrigera or intrigero or gustong malaman kung ano yung mga ganap mo at gusto kang kilalanin. So, let's find out. Kamusta ka mga kapatid? I do hope everybody are doing well. Spirit Guide Angels. Sino nga bang ating mga collective? Okay. Guys, this is collective reading. Pakilakasan lang po ng volume ha, dahil paalala, hindi ko po gamit ang aking microphone. And paki-bluetooth na mga kapatid para mas maintindihan nyo pa. Yeah, speaker or sa headphones ninyo. Spirit Guide Angels. Sino ang ating mga collective? Collective reading po ito, mga kapatid. Kunin nyo lang mga kapatid kung saan kayo nakaka-resonate. Kung hindi naman, para po yun sa iba. Huwag lang po tayong bitter. Love na po tayo dito sa aking YouTube channel. So, we have here 10 of Swords and 4 of Swords. So, iba dito. Siguro na-intriga ang taong ito sa inyo dahil nakikita ng taong ito napakatahimik mo, no? Or maybe ini-ignore mo itong taong ito, hindi ka siguro namamansin or hindi mo siguro siya pinapansin kaya na-intriga siya. Yung iba sa inyo dito, napapansin siguro ng taong ito na there's something about you na siguro lagi ka nagkukulong, lagi kang pagod. It's like physically, mentally, psychically, emotionally, you are tired. Kaya siguro yung iba dito sa inyo, iniiwasan mo itong taong ito or parang ini-ignore mo siya, no? Siguro, like again, mga kapatid, na-intriga ang taong ito dahil iba. May napapansin siyang off sa inyo lately. So this is timeless mga kapatid. Whenever you watch this reading, maybe this reading is meant to find you. And maybe lately, medyo off ka sa mga tao sa paligid mo. Or lately, pagod na pagod ka. And parang pagka after work, after school, natutulog ka agad. Pag uwi ng bahay, diretso ka sa kwarto, nagkukulong. Or like again, after sa mga ginagawa mo, no? Imbis na pag-uwi ng bahay, imbis na pag-uwi ng bahay, kausap mo sila, mama at papa, mga kapatid mo, pinsan, whoever's with you sa bahay, ano, or sa apartment, or sa tinitirahan mo. Imbis na makikitsika sa kanila, wala ka ng time, or it's just you, in general, na hindi mo feel whoever that you are together with these people, no, or sa apartment or sa bahay. Like again, either pagod na pagod ka or hindi ka lang interesado or maybe you are just who you are, no? Tahimik na tao. Ayaw mo lang or hindi ka lang talaga interesado na makikichismis or sa mga pinag-uusapan nila sa mga I don't know, something what topic or meeting. You are just like backing off. Like again, you are a kind of person na napaka-grounded or may mga limitasyon sa mga tao sa sarili or sa mga tao sa paligid. Yeah. Like again, hindi ka lang siguro interesado sa mga tao sa paligid mo, kaya off ka or or lumalayo ka, or yung iba sa inyo dito, pagod lang talaga, and you just want to relax, no? Or antukin ka talagang tao, or like again, ikaw lang talaga yung tao na hindi ka interesado, no? Wala kang interest sa mga chismis ng iba or sa pinag-uusapan nila o sa gatherings, yes? Kaya siguro lumalayo ka, and that's why these people or this person very specific na napapansin nila na bakit lumalayo ka? Bakit panay tulog mo, no? Siguro may mga tao lang talaga na hindi ka lang talaga iniintindi. Yung iba dito, may napapansin lang sila sa inyo na antukin ka at parang lagi kang lumalayo or umiiwas ka siguro, very specific here. Or siguro something na may iniiwasan mo siya, iniiwasan mo sila. Again, it could be just a person or a people, no? Yeah. Na lumalayo ka. Okay.
Or it's just like, unless lumalayo ka dahil hindi mo feel, no? Hindi mo feel or wala ka sa mood. Pagka wala ka sa mood talaga, in general, ano, ikaw yung tao na mas mabuti pang magpapakalayo ka, no? Or magkaroon ka ng space, matulog, magsarili na muna, whatever it is. Pagka wala ka talaga sa mood, ikaw yung tao na umiiwas. But then, may mga ibang tao lang din talaga, no, na iniiba yung pagkakaintindi sa'yo. Like again, guys, sometimes you really don't have to explain yourself to others. And you did good, no? Lalong-lalo na kung wala ka talaga sa mood o hindi magandang iyong pakiramdam. And, I mean, it's up to you kung if you want to explain yourself to others. But then again, you are doing fine. It's just like some people talaga, na-intriga lang talaga sa inyo kung bakit ka lumalayo or something off about you, or siguro hindi lang sila sanay lately sa pinapakita mong way, no? Or pakikitungo. Yeah. Ano pa? So guys, if this is not you, maybe this is not for you, this reading, skip nyo lang mga kapatid. Baka sa next reading natin, no, makaka-resonate ka. I do hope, no. So, alamin natin sino tong tao na kadil mo, na naintriga sa inyo. Okay. Hold on. At, yeah, pahabol ko lang mga kapatid ha. I think this person, naintriga siya. Gusto nyo malaman kung bakit lumalayo ka, parang off ka. I'm getting another message here. I think this person is like takot siya. Takot siya dahil baka ito na yung mga sinyalis na, especially if you are in a relationship, takot siya na iwan mo siya. Yeah, something about na takot ang taong ito o nagkakaroon siya ng sinyalis, baka ito ay sinyalis or way mo na nag-start ka na ng or pagiging off, distance, dahil baka iwan mo na siya. Or wala kang or nawawala yung attention mo sa kanya. Or hindi mo na siya gusto. Something like that. Kaya siguro ang taong ito ay nakakaramdam ng takot. Hindi komportable, ano. Yeah, kaya na-intriga siya. Ano ba talaga? At bakit ganito mo siya, at bakit ganito mo siya tinatato lately? Alright, Spirit Angels, sino itong tao na na-intriga sa ating mga collective? Okay. Sino itong tao? We have here numbers. This could be their age or something about numbers na related sa inyo or sa taong ito. Number 11. Siguro pinanganak ito ng 11 or November or something about 11. Number 3. Could be December. Ano ba yan? March. Sagittarius. You could be dealing Sagittarius. 7. July. Okay, ano pa? Scorpio. Virgo. Maybe ang taong ito ay Virgo, kaya nanahimik sa inyo. Scorpio, Sag, and Pisces. Again guys, minsan nakakapalit-palit, no? This could be you. Yes, itong zodiac sign na nabanggit natin dito. Or this could be the person na naintriga sa inyo. How about initials? Rin yung sino itong tao na naintriga sa mga collective. Initials. F, O, R, M, or W. Hold on. Initials. N, S, and X. Yung basa nyo dito, X. Yeah. Maybe yung X ninyo, yung iba sa inyo, maybe your ex still thinking about what's the reason kung bakit ka lumalayo. Because 10 of Swords here, either nagkahiwalay na kayo, breakup situation, yung iba dito. Yung iba naman, I think your ex still thinking about the past, the reason. Baka wala kayong clarity, mga kapatid. Yeah, walang clarity kung bakit or bakit kayo nag-break, nagkalayo, nagkaroon ng distance. Yung iba dito, walang clarity, walang closure. And maybe that's why your ex is still reminiscing. Guys, hindi lang to ex na relationship ha. It could be ex-partner, ex-friend, ex-coworker,
or kapamilya. Yes, someone here na ex, walang pag-uusap. Yeah, still thinking, or maybe someone here very specific, been dreaming about you. Nagising ang taong ito sa umaga, or somehow nagising sa pagtulog, no? Na-realize na, ay, bakit kaya biglang sumagi sa akin si, collective? Bakit kaya, bigla akong iniwan ng taong ito? Or bakit kaya siya lumabas sa aking panaginip? Very specific here mga kapatid. Someone na walang communication and access, no? Yeah. Lumabas ka sa kanyang panaginip. And thinking, kamusta ka na kaya? Yeah. On the bottom here, 3 of Wands. This person's thinking about you. X, this could be third party. Yung iba dito, related sa walang communication or lumayo ka, iniwan mo siya. And this person still intrigued. I think may mga bagay na hindi nabanggit or hindi nasabi. Kaya ang taong ito ay naintriga. Still wanted to know kung bakit. Alright? Spirit angels. Ano bang ginawa ng taong ito sa ating mga collective? Bakit naintriga siya sa ating mga collective? Yes, yung iba dito siguro nang ligaw ang taong ito, or may gusto sa inyo. Like again, may past dito ha. Past situation, mayroon tayong relatives, family member. Meron naman dito related sa pangliligaw. Maybe sinusuyo ka siguro ng taong ito, gustong ligawan, gusto mapalapit sa inyo. Kaya lang, naintriga siya kasi napapansin ng taong ito na hindi ka interesado. This person wanted to know ano bang nagawa niyang pagkakamali, ano bang ayaw mo sa kanya. Yeah. Ano pa? Ace of Pentacles, yung iba dito, it could be related sa invitation. Yung iba dito sa inyo, naitriga siguro siya dahil bakit inayawan mo ang kanyang invitation, ang alok niya. Siguro ang taong ito ay inaalok kanya noon, it could be an opportunity, pero inaayawan mo kaya naintriga siya. Bakit kaya inaayawan ni collective ang offer ko sa kanya? Whatever offer guys, money, opportunity, work, studies, help. Yes, this person still thinking, siguro dinidiscard mo. Siguro dinidiscard mo ang kanyang offer. Inaayawan, binabaliwala. Yeah, this person wanted to know. Yeah, kasi kung iisipin yung iba dito, maybe this person thinking, kung iisipin, yung alok na ino-offer niya sa inyo is a good opportunity. Kung yung iba siguro, tatanggapin, bakit ikaw hindi mo tinatanggap yung offer? It could be work, no? It could be siguro, boss mo siguro ito, yung iba dito, pero inaayawan mo itong opportunity. Like again, whatever opportunity yan, no? It's up to you, mga kapatid. And that's why this person is like, naintriga siya. What's the main reason kung bakit mo ito inaayawan? Binabaliwala. Yung iba dito. Like again, merong excess, past, family, or someone wants to be closer to you, or someone wants offered you. Yeah. Meron naman dito na mangyayari pa lang na this person is planning to offer you something big. So, guys, maybe these numbers na meron tayo dito, this could be, yeah, so this could be the future. Kasi meron tayong future. Merong past, recently na nangyari, meron namang future. So, itong mga number na meron tayo dito mga kapatid, this could be 11 days from now, it could be days, petsa, no? Yes, and or month, or hours. So we have here 7, 3, 11. Especially in the nearest future na mangyari to, someone is going to offer you an opportunity. And you might going to back out. Well, it's still up to you. Alright? But someone also thinking for the future about an opportunity, no? Mag-offer sa'yo, somebody's thinking about you recently. Planning to make a move, asking you this opportunity. And this person's thinking, what if, may mga what if siya na baka hindi mo tatanggapin, baka tatalikuran mo. So, yeah, may mga siguro doubts, no? Baka hindi mo siya magustuhan, baka aayawan mo yung offer offer niya sa'yo, something like that. May mga what if ang taong ito sa inyo.
Baka hindi siya sure. Or baka yung iba sa inyo dito, naisip pa ng taong ito na itong offer niya sa inyo, aayawan mo. So like again, hindi talaga siya sure kung tatanggapin mo itong offer niya sa inyo. This is like a nearest future. Hours or days, weeks. Yeah. Ano pa, Spirit Angels? So, swords, may nag-end talaga dito, an X. Alright? May nag-end sa inyo dito. Yeah. Like again, walang closure, no clarity. Gusto malaman ng taong ito, justice, the truth. This person wants the truth. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit nag-end? Nag-end ang relationship ninyong dalawa. Kung bakit mo siya iniwan. Kung bakit mo, kung bakit ka nananahimik. Meron kasi ditong silent treatment. This person want you to speak up. Kaya lang, iniiwasan mo siya, or in general, no communication, silent treatment, excess. Like again, this person want the truth. It's up to you guys. If you want to tell this person the truth behind the scene, or what went wrong, anong pagkakamali niya. Alright? So, yes, na-intrigue ang taong ito dahil gusto niyang malaman ang totoo. Ano ba talagang totoo? Kung bakit bigla mo siyang iniwan, or nananahimik ka, or hindi mo tinanggap ang kanyang offer. Yan. Alright, ano pa? Ano ang plano ng taong ito sa ating mga collective in the nearest future? Itong na-intriga sa kanya. Sa ating mga collective. Plano ng taong ito in the nearest future. Yes, clarity, Page of Swords, clear things out. Magkaroon kayo ng closure. Page of Wands, again, may mga LDR dito. Like again, walang communication. Yeah, ang gusto ng taong ito is magkaroon kayo ng closure, pag-uusap, ayusin, pag-aayos. Maybe this person, again, meron siguro itong kinakarma din, nasasaktan siya, or may mga anxiety siya. Matagal makatulog, ikaw ang laman ng isipan ng taong ito. Very specific. Siguro nagsisisi siya sa ginagawa niya sa inyo. Maybe siguro deserve niya talaga ito, no? Kaya sising-sisi ang taong ito sa pananahimik mo. Sa dahil lumalayo ka sa kanya. It's like a punishment. Yung iba dito, very specific. This person feels the punishment. It could be from the universe, punishment. Imbis na, this could be like a karmic or soulmate relationship. I don't know, but very specific here. There's like a good bond situation sa inyo, no? Dapat kayong dalawa ay nagtutulungan. It could be workmate, schoolmate, family. Meron ditong pagtutulungan. Dapat kayo pareho ay magtutulungan. Kaya lang, mas pinili mong lumayo, iwan, silently, mananahimik, magpapahinga, magre-relax. Pero ang taong ito'y pagod na, nasasaktan, anxiety. And that's why maybe, pag itong taong ito'y napupuno na, hindi na mapipigilan ng kanyang nararamdaman, nalapit at lapit siya, kausapin ka. Wanted to fix things up, no? Maayos kayong dalawa. Or magkaroon ng clarity man lang. Kung ayaw mo na talaga, edi okay. But this person still not satisfied. Yes, pangyari. Okay, swords. 2 swords. Hindi niya alam at this moment. Walang kaalam-alam, no clue kung bakit ka umiwas, iniwan, o hindi tinanggap ang kanyang offer, or kung bakit mo siya, or kung bakit ka nakipag-break up sa kanya. Like again, this person missing you, yung iba dito, an excess. Like again guys, mix tayo ha. Excess, no? Meron tayong family, relationship, could be friendship. Yes, like again, meron ditong nanaginip ang taong ito, lumabas ka sa panaginip niya. And meron naman dito na somehow is naalala ka niya. Meron naman dito, siguro nakikita ka ng taong ito, but hindi mo siya pinapansin. Kasi meron itong walang pansinan. And I think, the more na nanahimik ka, deep down, it's killing them. Parang pinapatay siya, no? Pinapatay siguro siya ng konsensya, kasi meron na konsensya dito, or pinapatay siya talaga ng kanyang, I don't know, ego,
dahil hindi mo siya pinapansin or binabaliwala mo siya. Okay. Ano pa? Ano pa? Speakages. Anong tingin ng mga collective natin sa taong ito? Itong taong nananahimik. Anong tingin ng collective natin sa taong ito? Bago mag-end ang reading natin. What do you think about this person? Yes, siguro yung iba dito sa inyo, kaaway. Kaaway dahil, intrigera siguro ang taong ito. Siguro you are dealing with a chismosa pakialamera, ano? Yeah. And, like again, competitive. You might be dealing with a person na napaka-competitive. Gustong malaman yung mga whereabouts mo. Para bang gusto malaman yung mga lahat ng mga pangyayari sa buhay mo, ano? So, you just want to be silent. Nananahimik ka. You are doing your own things. Like again, siguro meron itong naiinggit. Dahil naiinggit ang taong ito, dahil insecure. Pinapatay siya ng insecurities. Marami nag-a-admire sa iyo, marami nagmamahal sa inyo. Alright? So, Four of Wands, like again, psychically, you could be psychic, stable, happy, maganda. Yes. You might be doing well rather than this person. Like again, insecurity. Meron kasi dito na palaban ka, you are doing well without this person or without these people around you. Yeah. Meron naman dito, like again, no communication, hindi mo siguro pinapansin ng taong ito, or sa social media, you could be a social media influencer, stable, people cheering you up, marami nag-a-admire sa inyo. Maybe somehow, tinawag ka ng taong ito, or nagpapapansin ang taong ito, but then, hindi mo gets yung iba dito. Parang nonchalant ka lang, no? Hindi mo gets, bakit ba? Parang ang kulit ng taong ito. Dahil this person want to get your attention. Want to know you better. Siguro, like again, papansin, gusto mapalapit sa'yo, insecurity, gusto malaman kung anong mga achievement mo, ano yung mga goal mo, or ano yung mga sekreto mo, no? Sa mga fashions, whatever, sa finances. Yes, and yung iba dito sa inyo, nonchalant. You didn't know about this person or how this person sees you, or wala ka talagang alam kung bakit ang taong ito na-intrigira or na-intrigue sa inyo. Alright? Yeah. Meron naman dito sa inyo, psychically, you could be psychic, nakaka-sense ka, alam mo kung bakit ang taong ito ay medyo off, kaya lumalayo ka. Yes, kaya nagkakaroon ka ng distance dahil alam mo na deep down ang taong ito ay siguro inggit, kaya lumalayo ka, no? Or something na iniiwasan mo na lang. Like again, nakakasense ka. Yeah. And yung iba naman sa inyo dito, siguro ano ka, married, committed na, in a relationship na. Like again, you already have, you are not interested to this person. Like again, meron siguro itong manliligaw, siguro an excess, nagpaparamdam. And, yes, you are trying your best not to get closer to this person. Kasi ayaw mong masira ang pamilya mo. Ayaw masira itong karelasyon mo. Kaya hindi ka interesado sa taong ito. Yung iba naman, very specific, maybe this person intrigued by you, and napapansin mo siguro na gusto mangligaw o nagkakaroon ng, I don't know, feelings, nag-aalok sa inyo, it could be marriage, but you are not interested to this person, siguro physically, hindi ka attracted sa taong ito, but this person is upset, egoistic, or yung iba dito, maybe, hindi ka interesado dahil married na itong taong ito. May mga anak na, may responsibility na sa iba. And that's good, no? You can stand your own thing, no, na sa paniniwala mo. And that's a good thing, mga kapatid, na you stand on your own beliefs. Mga paniniwala mo. Old-fashioned. Ayaw mo na karelasyon sa taong may karelasyon na. And that's good. Kaya lang may mga tao talaga na hindi maganda ang magiging impact sa inyo, ano. Yeah. Like again, even if this person's in a relationship na, yun pa rin, gusto makipagkarelasyon sa inyo, talagang hindi maganda ang idudulot sa inyo, ano. So, that's a good thing na lumalayo ka.
Yeah, lumalayo ka sa mga malademonyong gawain, mga bad things, or lumalayo ka sa mga bad influence ng mga tao. And that's good. Follow your instinct, mga kapatid, and avoid this kind of bad influence people na hindi maganda ang dulot sa inyo, na makakasira lang sa inyong future, sa buhay mo, sa pamilya mo. Yeah, this is very specific. I think this person, the person na intriga sa inyo could bring chaos, bad influence, gulo. Alright, so message na tayo from the universe, advice, or yes or no na lang, ano. Ask any question and the answer will be yes or no, mga kapatid. I do hope satisfied kayo sa reading na ito, sa taong na-intriga sa inyo. Hayaan mo na itong mga marites. Yung iba siguro nagmamarites lang or na-intriga dahil gusto malaman ng yung mga whereabouts, no? Kaya lang itong mga taong ito is na-intriga dahil yun pala is mga bad influence pala ito sa inyo. Yeah, hindi maganda ang dulot sa inyo, mga kapatid. Alright, yes or no? And that's a good thing. Lumalayo ka sa mga bad influence people or person. Whoever offers you, think twice before you speak or think twice before you make a decision. And that's a good thing, mga kapatid. Mas magandang i-focus natin ang sarili natin or gumawa tayo ng mga choices or decision na ikakabuti ng lahat sa sarili, sa kapwa at sa pamilya and sa ating mga career, no, sa finances stability. Alright, Spirit Guide Angels, yes or no sa ating mga collective. Ready, mga kapatid? Alright, Spirit Guide Angels, yes or no? Alright, we have here yes. Foresight. Like again, foresight, you could be psychic, pakiramdam. Guys, pay attention sa inyong mga pakiramdam. And sa future, always think the future before you take this commitment. Accept commitment or accept offer. Right? So, travel, moving abroad, foreign land, foresight, forward planning, moving forward, self-confidence, self-belief, freedom, success, happy with choice, outcome, hard work paying off. So you guys are keep going because you guys are very hard workaholic, and soon you will be receiving a huge amount. Maybe may offer ng raise, no? Travel could be, or baka makatanggap ka ng good news regarding sa inyong finances, or siguro yung partner ninyo or kapamilya ninyo na magpapadala ng pera, and it's a good thing dahil malaking tulong ito sa inyo. So, yes, good news. There will be a good news na matatanggap. It could be days. Yung iba dito sa inyo, sorry, natanggal ko na yata yung iba dito. Ano ba? 11, 3, 7, there will be a good news offer sa inyo. So, of course, whatever offer na tatanggapin ninyo, mga kapatid, in the future, in the near future, before making a decision, always think forward. Mag-isip tayo ng kinabukasan. Ano magiging impact nito sa ating kinabukasan, sa ating mga career, sa ating finances, stability, pamilya, kung may mga anak ka na, ano, or karelasyon. So, hanggang dito, mga kapatid, again, meron tayong yes, foresight, pakiramdaman, think always the future. Mag-isip ng kinabukasan, ano magiging impact dito before taking any steps or an offer. I love you guys, and I'll see you guys in my next reading, and thank you sa lahat ng mga tumatangkilik at sa mga sumusuporta dito. I love you, and I'll see you guys in